Hello guys, what's up? So, welcome back sa bagong video natin. Ngayon ay gagawa tayo ng ah, combo box na may laman na mga month. Kung paano natin i-populate yung data mula sa database papuntang combo box. So, ngayon may ginawa na akong table. Pangalan ay TBL month. Tapos may mga laman na month at saka year. Tapos may ginawa na din akong project para sa video na ito. So ngayon simulan natin. Unang-una ay kukuha tayo ng combo box mula sa standard lang. Tapos lakihan natin yung font nya, gawin nating 12 para mas klaro. Pagkatapos ay kukuha na rin tayo ng connection. Tapos kukuha rin tayo ng query. Pangalanan natin yung query ng query month. Yan. Tapos kukuha din tayo ng data source. So i-link lang natin yung data source sa month. I-link lang din natin yung connection. Ayan, meron na. Tapos lagyan natin siya ng connection. Driver ID, MS SQL. Tapos database, buhay programmer. Tapos yung username kukunin lang natin dito. Yan, balik tayo. Tapos palitan natin yung express ng admin. Ulit palitan natin ng admin. Tapos yung OS authentication, yes lang natin. Server, yan na yun. Tapos check natin, test lang, yes natin to, test. Okay, may connection na tayo. Tapos disable lang natin yung login prompt para hindi siya hingi ng login. Tapos yung query naman, select lang natin yung table. Ito, TBL month. Tapos kukunin lang natin tong month. So select all, hindi, month from TBL month. Yan, check natin. Yan, dumisplay na siya. Tapos i-populate na natin yung month dito sa loob ng combo box. Unang-una, remove muna natin yung text. Tapos dito sa form, punta tayo dito sa event. Hanapin lang natin yung on show para hindi na natin kailangan gumawa ng button. So ito. Tapos dito na natin sisimulan ang pagpopulate ng data mula sa database. So unang-una, para hindi tayo laging tawag ng query, with, gagawa tayo ng with query month space do, tapos begin, end,
para so kung tatawagin natin yun, so automatic na hindi na tayo magde-declare ng query month. So una, clear muna natin yung combo box 1 dot items dot clear. Yan. At pangalawa, i-close muna natin para malinis yung query. Tapos open din natin para kung may changes man ay kung may changes man sa query ay nare-refresh muna natin siya bago natin i-open. So ngayon gagawa tayo ng while condition, while not end of file do, tapos begin end. Yan. Tapos tatawagin natin si combo box 1 dot items, tapos dot add, tapos parenthesis lang. Ngayon ay dito natin ilalagay yung month na column. So declare natin yung field by name, tapos string, tapos yung month, which is yung ilagay natin dito sa query, ito month. So dito natin siya ilagay, tapos dot as string. Yan. Tapos close. Next, para mag-loop siya, tatawagin natin ang next condition, function pala, sorry. Tapos pangalawa, gagawa tayo ng count condition if combo box 1 dot items dot count is greater than to 0 kung may laman siya. Tapos combo box 1 dot item index is equals semicolon equals 0 semicolon. Yan, try natin, save. Yan, lumabas na siya. So may laman na yung combo box natin, kung anong mga laman dito sa table natin, yun din ang nandito sa combo box. Yan. So ayan guys, napapilit na natin ang combo box na magkalaman siya mula sa database. So ganun lang kadali dito sa Delphi RAD Studio guys. So Delphi 12 yung gamit natin with MS SQL na database. So ganun lang kadali i-populate yung combo box. Napaka konti lang ng ng nilagay nating code, tapos yung query at connection ay napakabilis lang din. So
fire duct yung ginawa natin na connection component, sorry. So ganun lang guys, kaya thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, at i-share nyo na rin para makita ng mga kaibigan nyo. At huwag kalimutan na mag comment kung mayroon kayong mga suggestion para gawa natin ng video sa susunod na episode. So thank you for watching. Bye bye.